Magandang hapon mga kaibigan at sa pagkakataong ito mayroon tayong i-review na dating video natin sa punto por punto kung saan may nagtanong. Kasi sa kanilang lugar meron sila doong bahay na during sa house blessing ay kanilang pinagtapunan ng mga barya nang dahil sa pamahiin na hindi daw maubusan ng perang naturang umamahay. Ngayon ang tanong niya dahil natuklasan kasi niya na magiging infested yon dahil occultism yung ginawa niya, is okay lang ba na ang silang may-ari ng bahay ang mag-deliverance sa kanilang sariling bahay? Okay lang ba yon? Pakinggan ninyo kung paano yan sinagot dito sa punto por punto. Ang Oo. ayun, Ate LV. Sorry. Bro, may tatanong lang ako, yung patungkol dun sa, yung mag-blessing kasi sa bahay. Pag yung may nakatani, halimbawa, nahagisan ng mga barya, tapos pinaduguan, pwede ba yung, ang may-ari na lang mag-deliverance? Okay, kung ang process yon, kailangan silang magkumpisal muna. Buong pamilya. Kumpisal, renouncement, dahil contaminated sila eh. Dahil isinagawa yung occult practice sa naturang bahay. So, kailangan mag-process, nasa state of grace po sila, bago nila, pwede sila ang mag-deliverance dahil sila ang may-ari. Pero, ang preparation sa kanilang sarili, kailangan sila mag-general confession, mag-renouncement sa naturang pagsagawa ng naturang occult practice at saka yun, confessal, general confession, mag-renouncement at saka yun, break ang consecration at pagkatapos yun ang pwedeng sila na ang mag-deliverance provided na nasa state of grace na. Kaya delikado yun sa retaliation and then hindi yun basta-basta hindi yun umalis yung basta-basta umalis yung demonyo dahil welcome na siya sa naturang occult practice. Brother Ta, Opo. hindi po ba pwedeng yung parish priest ng lugar ang kung walang exorcist priest? Pwede, pero pwede. Pag request lang, okay ang parish priest. Pero kahit pa i-deliverance yun sa parish priest, ngunit yung may-ari, contaminated pa rin, na hindi sila nagkumpisal, hindi nila i-renounce, hindi yun basta-basta alis yung contamination. Di ba? So, ang unang ma-process yung may-ari bago ang bahay. Opo. Pero yun nga, parish priest po. O pwede yung parish priest, pero yung tanong, pwede pa sila? Pwede, provided dahil sila, authority sila eh. Sariling bahay nila. Pero kailangan mag-process muna sila ang kanilang sarili muna may i-process o na. Paano po, bro, kung yung, halimbawa, doon sa nakatirang iyon, isa lang yung Katoliko, ang isang kasama ay ibang reliyon, Muslim. Yun, ano ba yun? Apartment o boarding house? Bahay po yun. Yung mag-ina yun, tapos yung may-ari ng bahay, yung anak niyang Muslim, tapos yung kasama niya, yung nanay kong Catholic. Nilapit kasi ng aking pinsan doon sa exorcist. Sabi daw, hindi daw siya mag-deliverance, siya tuturuan na lang daw niya yung may-ari. Matanda na yun. So, ang nakalapit na pala kayo ng exorcist? May nilapitan po yung pinsan ko doon. Doon kasi yan sa probinsya sa amin eh. Tapos sabi daw ng katikista siya sila daw papuntahin doon kay Padre at tuturuan na lang daw sila mag-deliverance. Sabi ko, nakahagis yung barya at kadugo. So, ang nagbigay nila ng payo yung katikista? Hindi yung talaga, yung exorcist talaga na nilapitan ng katikista na pakiusapan sana. Okay. So, ibig sabihin yun ang payo ng exorcist? Opo. So, yun na lang ang preparation ninyo. Pero ang problema, medyo complicated dahil may iba't ibang reliyon na katira pala. And then, so, mahirap yun. Opo Mahirap yun. Isa sa, halimbawa,
isang isang opisina. Then sabi ng may mga third eye na may nakita sila na sa naturang opisina. Then ibig sabihin yung isa sa mga trabahante o employees diyan is may third eye. So kahit pa i-deliverance yung naturang area, hindi pa rin aalis yung demonyo dahil yung isa sa mga office mate nila is may third eye. So, ibig sabihin, kailangan pang i-process yung office mate nila may third eye. Dahil yun, siya ang palaging sumasababayan sa fallen angel eh. Dahil palagi niyang kasama dahil contaminated siya. So, yung pinaka-importante, ma-process muna yung may-ari o yung nakatira. Pero problema, iba't ibang klaseng reliyon yung nakatira. Yun ang malaking problema. Tapos may isa pa po, yung same naman na sitwasyon, halimbawa dito sa amin. Ano pong uunahin, renouncement or confession bago mag-deliverance? Confession, of course. General confession. Then renouncement sa harap ng Blessed Sacrament. Yun, ano pa, kailangan pang banggitin yung pangalan ng mga albularyong nalapitan. So ano pong pwede yun sa unang tanong? Ano pong pwede yung gawin doon? So ang advice ng exorcist na kayo na lang ang may-ari dahil may kapangyarihan po kayo dahil kayo ang may-ari, pero kailangan na yun, preparation sa sarili dahil iwas sa retaliation. Mahirap kasi yung kailangan yung nakatirang ibang reliyon, pakisabi na lang na yun, kami ang may-ari dito, kami ang may kapangyarihan. So kung hindi kayo sang-ayon, alis na lang kayo dito. Yun na lang. Mahirap naman. O, ano na lang, yung Muslim o ibang mga relihiyon na katira. Dahil lang may-ari yun, di ba? Ang may-ari, Katoliko. Hindi ho, dalawa lang ho sila, mag-ina. Kaso ang may-ari ng bahay ay yung anak, Muslim. Ay, din. ang may-ari pala is Muslim. Opo, pero yung mama ko doon nakatira kasi yun ang nag-alaga sa kanya. Mama mo is Katoliko at yung anak niyang Muslim ang nag-alaga. Pero ngunit ang bahay, ang may-ari, yung anak niya nga Muslim. Opo, tapos si mama yung nagpadugo. Ay. Naghagis ng bariya. So, ang mama mo ang nagsagawa ng cultism, naghagis ng bariya, nagpadugo. So mas maganda siguro i-process yung ina mo. Dahil contaminated siya eh. Ayaw nga. Lalo na, matanda na po siya. So, kailangan i-process mo na yung ina mo. Siguroon yung kaluluwa yung ina mo. Lagi naman sinasabi, wala daw. Anong wala? Wala daw siyang tinatago. Pero yung lola niya talagang magagamot. Opo, kahit na pero siya ang nagsagawa na nilagyan niya ng barya at may pagpadugo, siya ang nagsagawa. Ibig sabihin, contaminated siya. Dapat ma-process siya. Isa yun sa dahilan na ang bahay is infested dahil ina-offer na ng demonyo yung pagpadugo. Ibig sabihin, yung bahay nila, ina-offer na ng demonyo. Nga po magulo nga sila. Lagi sila nagkaaway, nagmumurahan. Yun, isa na yung epekto sa sinagawa nilang lahat ng magpadugo ng kahit anong sasakyan ba yun, bahay ba yun, ano bang klaseng mga So ibig sabihin ina-offer yung property sa demonyo, ang may-ari yun, ang demonyo na. So yun lang, mas maganda ang unang ma-process yung ina mo. Pangalawa na yung bahay. Matigas Matigas. I-pray na lang, i-pray mo. Then kung pwede, papuntahin mo sa exorcist, paris-pris ba? Parang ang paris-pris ang magpayo sa kanya.
Nailapit ko na po yun kay, kay Father Darwin, kaso ang sinasabi niya, wala naman daw siyang hawak. Pero sabi, Ay. nabanggit niya sa akin noon, meron. Ay, pagdasal Sabi na lang niya, yan. pag namatay daw siya, ilulunukin na lang daw niya, hindi na niya ipag-habilin. So, ipagdasal na lang dahil hindi siya willing eh. Kalapit na pala ni Father Darwin. So, wala tayong magawa. Ipagdasal na lang siya. Kasi tinanong siya ni Father, wala daw. Sabi niya, wala naman daw.